tagapagmana. Gulong-gulo ang isip ni Sandro dahil sa mga ipinagtapat sa kanya ni Mang Celso. Ngunit hindi niya pa rin kayang paniwalaan na si Roma ay masamang tao. Na ito rin yung Romang nagdulot ng matinding pighati sa pamilya niya, na ang pinakamamahal niyang si Roma ay isang halimaw. Sa ilang buwang pagbisita niya sa bahay namin, ay wala naman siyang napansing palatandaan ng pagiging aswang ng aming pamilya. At mabait ang nobya niya, kaya nga siya nahulog dito. Busilak ang puso ni Roma at hinding-hindi nito magagawang manakit ng ibang tao. Pero paano kung tama si tatay? Paano kung... Hindi ko dapat pinagdudahan si Roma. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Ipaglalaban ko siya sa pamilya ko ano man ang mangyari. Ipinagpatuloy pa rin ni Sandro ang pakikipagkita sa kapatid ko sa kabila ng mga babala ng kanyang ama. Laking pasasalamat na rin niya dahil hindi na siya muling kinausap ni Mang Celso tungkol kay Roma. Ang buong akala ng binata na tauhan ng tatay niya at napagtantong kamukha lang talaga ng kanyang nobya ang Romang dumayo noon sa kanilang probinsya. Walang kamalay-malay si Sandro na lihim pala siyang sinusundan ni Mang Celso. Kung ganun, diyan ka pala nagtatago, Roma. Sige lang, magpakasaya ka. Sulitin mo na ang mga natitirang mong oras dito sa mundo habang pinaghahandaan ko ang nalalapit na katapusan mo. Matapos matunto ni Mang Celso ang tinitirhan namin, pinaghandaan niyang mabuti kung paano tatapusin ang buhay ng aking kapatid. Wala nang makakapigil sa balak niyang paniningil sa kaaway niyang mortal, na matindi ang paniniwala niyang walang iba kundi ang kapatid ko na nobya ng anak niyang si Sandro. May paghihiganti ko na rin kayo mga anak ko. Aida, Ana, malapit na magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niyo. Laking gulat ni Sandro nang isang araw ay sabihan siya ng amang si Mang Celso na gusto na nitong mamanhikan sila kay Roma. Pero tay, nag-aaral pa ho si Roma. May usapang kami magtatapos muna siya at tutulong sa pamilya niya bago kami magpakasal. Ano ka ba anak? Hindi naman porket mamamanhikan tayo, magpapakasal na kayo. Baka kasi makawala pa yung nobya mo. Kaya mabuti na yung sigurado. Siya pa. Samantalahin mo na ang pagkakataong malakas pa ang lola mo. Para mabasbasan din niya kayo. Nagtataka man sa biglang ikinilos at biglang desisyon ng ama, natuwa na rin si Sandro sa pag-aakalang sinsero ang amang si Mang Celso sa balak nito. Kaya naman agad niyang ipinaalam sa amin ang balak nilang pamamanhikan. Hindi sana kami papayag dahil sa susunod na kabilugan ng buwan pala yun magaganap. Kaya labang ay ayaw naming maghinala si Sandro at ang kanyang pamilya. Inilihim sabi ni Roma ang tungkol sa nangyari noong ipinakiala siya ni Sandro sa pamilya nito. Ganun pa man, nung araw ng pamamanhikan ay may naramdaman akong kakaiba sa aming mga bisita, lalo na sa ama ni Sandro. Madalas ko siyang mahuling tila matalim ang pagkakatitig sa aming bunsong kapatid. Alam kong masamang mag-isip ng masama sa kapwa, pero nakaramdam talaga ako ng hindi maipaliwanag na kaba. At mas lalo ko pang ipinagtaka ay nang hindi harapin ni Nanang Romancita ang aming mga bisita, na natili lamang siyang nakakulong sa silid nila ni Roba. Nong,
Paano kung makita nila ako mamaya kapag inatake ako ng pagiging... Huwag ka mag-alala, Roma. Nandito lang kami. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Pipilitin namin maitaboy na sila pauwi bago pa tuluyang lumabas ang buwan. Natatakot ako nung isusumpa ko tsak ni Sandro kapag nalaman niyang aswang ako. Kapag wagas ang pag-ibig, hindi ito tumitingin sa panlabas na kaanyuan lamang, Roma. Hindi lang ang kagandahan mong mamahalin niya, kundi maging ang iyong mga kapintasan. At sa palagay ko naman, ay totoo ang pag-ibig sa iyo ni Sandro. Ngunit kung sakaling hindi niya matanggap ang tunay mong pagkatao, tandaan mong naririto pa rin kaming pamilya mo, na totoong nagmamahal sa iyo. Mahigpit kaming nagyakapan ni Roma, habang abala ang lahat sa sala at sa kusina. Pinilit kong kumalma, kahit ramdam ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Matapos magpakilala ang bawat pamilya, itinakda na ang kasal ni Sandro at Roma. Nagkasundo kaming lahat, ayon na rin sa kagustuhan ng dalawa. Nagaganapin yon 2 taon pagkatapos graduate ni Roma sa kolehiyo. Nagboluntaryo ang pamilya ni Sandro na sila na ang bahala sa mga pagkain. Sumang-ayon naman kami, palibhasa may mga trabaho rin kami ni Manong Ben at Rico. 5:30 na matapos kami sa munting salo-salo. Akala ko'y aalis na ang aming mga bisita. Ngunit pinauna lamang ni Mang Celso ang mga kapatid niya, asawa at ina. Nagpaiwan silang dalawa ni Sandro. Maging sa alak ay handa si Mang Celso. May baon din pala itong 2 4 kantos. Dahil matagal na kaming naninirahan dito sa Batangas, nasanay na rin kaming uminom ng ibang alak. Pero tumatagay lang kami kapag may okasyon. Madalas kapag may katrabahong nagdiriwang ng kaarawan. Minsan lang naman tayo magkakasama ng ganito. Kaya lulubos-lubusin ko na. Isa pa, linggo naman bukas hindi naman siguro tayo malalasing sa 2 boteng 4 kantos. Lihim kaming nagkatinginan ni Manong Ben. Natural kasi sa inuman na tumagal dahil may kasama pa rin kwentuhan. Kapag nagkataon, hindi na namin maitatago sa mag-ama ang sikreto ni Roma. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, nagkulong na sa loob ng silid ni Manong Ben, sina Manang Marilyn at mga bata kasama si Rosalie. Tiniyak muna nilang mahigpit na nakakandado ang pintuan. Palaging ganoon ang eksena sa bahay sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Dahil nalilibang sa pag-iinuman, nawala na sa isipan namin magkakapatid ang tungkol kay Roma. Hindi rin namin binigyang pansin ang biglang pagtayo ni Mang Celso at paglabas ng kusina kung saan kami nagiinuman. Sa matagal na pagmamanman, halos kabisado na rin ng matanda ang loob ng aming bahay. Diretsong naglakad ito patungo sa silid ni Roma at Nanang Sita. Desidido siyang tapusin na ang lahat sa gabing yon. Maingat ang mga kilos. Dahan-dahan itong pinihit ang seradura ng pintong nalimutang ikandado ni Roma. At doon ay nasaksihan nga ni Mang Celso ang unti-unting pagpapalit ng anyo ng aking kapatid, kasabay ng dahan-dahang paglitaw ng bilog at pulang buwan. At hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon ng ama ni Sandro. Kinuha nito ang nakatagong balisong sa bulsa at patingkayad na nilapitan si Roma. Walang kamalay-malay ang aking kapatid sa papalapit na panganib. Ngunit nung akmang sasaksakin na siya ni Mang Celso, bigla na lamang umangat ang matandang lalaki sa ere.
Saka nito napagtantong sakal-sakal pala siya ng isang matandang babae. Nakakapagtakang napakalakas pa rin ito sa kabila ng edad base sa pagkakasakal nito sa kanya. Tila baliwala sa matandang babae ang bigat ng ama ni Sandro. Dahil doon ay muling sumiklab ang galit sa dibdib ni Mang Celso. Ginamit nito ang buong lakas at pinagsasasaksak sa braso ang matandang babae. Dahilan upang mapaigik ito sa sakit at mabitawan siya. Kasabay ng malakas na pagbagsak ni Mang Celso sa sahig ay ang marahas na paglingon ni Roma at tumambad kay Mang Celso ang isa pang katauhan ng aking kapatid bilang isang nakakatakot na nilalang, isang ganap na aswang. Sinasabi ko na nga, ikaw nga ang halimo na matagal ko nang hinahanap! Nagmakita ni Roma si Nanang Sita na duguan ang braso. Umangil ito at lalong nanlisik ang mapupulang mga mata. Tila nagbalik sa gunita ni Mang Celso ang mga sandaling noong nakainkwentro niya ang dayong si Roma sa kanilang probinsya. Ngunit hindi na siya ang dating lalaking nasisindak sa halimaw. Nakagaya ni Roma. Matinding puot at pagkamuhi na ang namamayani sa dibdib ni Mang Celso. Hindi niya alam kung kaano-ano ni Roma ang matandang babaeng natitiyak niyang napuruhan niya ng saksak sa braso. Wala rin siyang pakialam kahit na sino pa ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ng mga oras na yon ay ang magawa niya ang kanyang misyon. Ang patayin ang salot na si Roma. Kaya naman mabilis niyang binunot ang dala niyang baril at itinutok yun sa aking kapatid. Huwag, Celso! Walang kasalanan si Roma sa'yo! Ako ang totoong pumatay sa mga anak mo! Ang aswang na dayong malaki ang atraso sa pamilya mo! Kaya ako na lamang ang patayin mo! Hayaan mo nang sumaya sina Roma at Sandro! Saglit na natigilan si Mang Celso na magsalita si Nanang Sita. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa na tila balitong-lito. Ngunit maya-maya pa ay malademonyong humisi ito. Kung inaakala mong malilinlang mo akong muli, Roma, nagkakamali ka. Napakatagal naming pinagdusahan ang pagkawala ni na Aida at Ana. Hayop ka! Pinatay mong walang kamuwang-muwang kong mga anak! Magbabayad ka, Roma! At sa isang iglap ay binaril nito si Roma. Agad namang dinaluhan ni Roma si Nanang Sita habang kami nagulat nang makarinig ng putok ng baril. Magkakasunod kaming apat na patakbong tinungo ang silid ni Roma. Ngunit bago pa kami tuluyang makarating doon, ang sunod-sunod na putok at malalakas na ungol ni Roma ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa sobrang takot na nararamdaman, ay inunahan ko ang mga kasama ko na makarating kagad sa silid ni Roma at nakagigimbal ang tagpong aking naabutan. Roma! Nanang Sita! Tay! Anong... Nanang Sita! Sita! Nanang Sita! Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi kami makapaniwalang ibubuwis ni Nanang Sita ang kanyang buhay para kay Roma. Sinalo ng aming abuela ang lahat ng balang para sana sa aking kapatid na inakala ni Mang Celso
na siyang pumatay sa dalawa niyang anak. Matinding pagkagulat din ang lumarawan sa mukha ni Sandro ng mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala na totoo nga ang mga sinabi ng kanyang ama. Nakalahating halimaw si Roma na isa itong aswang. At sa labis na kalituhan at pagkasindak, ay agad itong tumalilis ng takbo palabas. Kitang-kita ko ang pagguhit ng kirot sa mukha ni Roma dahil sa pagtalikod sa kanya ng pinakamamahal niyang si Sandro. Si Mang Celso naman, na tila natauhan sa kanyang kapangahasan, ay ilang saglit na hindi nakapagsalita. Ngunit maya-maya ay napansin kong akma na naman itong babarilin si Roma. Wari ko'y nawawala na siya sa katinuan. Mabuti na lamang at napigilan ko siya. Mabilis at buong lakas kong inagawang baril na hawak niya. At kinuha naman ni Rico ang balisong ng matanda. Habang si Manong Ben ay dinaluhan sina Roma at Nanang Sita. Nang mga sandaling yon, unti-unting bumalik si Roma sa normal niyang anyo. At pagkatapos ay malakas na humagulgol habang yakap-yakap ang dugo ang katawan ng aming abuela. Nanang ko! Napakarami nitong tama ng barel sa buong katawan. Halos hindi ko siya kayang tignan. Ngunit kahit hirap na, ay pinilit pa rin itong magsalita. Celso, alam kong huli na ang lahat. At walang kapatawaran ang ginawa ko sa mga anak ninyo ni Celia. Ganun pa man, nais ko pa rin humingi ng tawad. Minahal ko sina Aida at Ana. Mababait silang mga bata. At nakikita ko sa kanila ang nawala kong anak. Ngunit hindi ko kayang paglabanan noon ang pagkahayok ko sa sariwang dugo at laman. Ginawa ko ang lahat upang paglabanan yon. Ngunit nanaig pa rin ang pagiging halimaw ko. Isa lang ang hiling ko, Celso. Pakiusa. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Lalong-lalo na si Roma. Wala siyang kasalanan. Natigilan ng noon ay nagpupumiglas na si Mang Celso dahil hawak namin siya ni Rico. Lahat kami nagimbal sa mga isiniwalat ni Nanang Sita. Tunay nga palang mapaglaro ang tadhana. At napakalit ang mundo. Ang bunsong anak pa mismo ni Mang Celso ang naging daan upang muling magtagpo ang mga landas nila ni Nanang Romancita. Nang! Huwag mo kaming iiwan! Iiwan, Nang! 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 Salamat at tinanggap niyo ako, mga apo. Ben, Rico, Roma, lalong-lalo ka na, Carlito. Masaya akong lilisan dito sa mundo at napagbayaran ko na rin ang mga kasalanan ko. Mahal na mahal ko kayo.
Nang! Sita! Nanang Sita! Nanang Sita, gumising ka! Ilang buwan na ang matuling lumipas. Ngunit ramdam na ramdam pa rin namin ang sakit ng pagkawala ni Nanang Sita. Ang inakala namin mga kasama pa namin ng matagal at kapalit ni Mamay sa aming buhay. Ngunit sa kabilang banda, alam kong masaya na rin si Nanang dahil natapos na rin sa wakas ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagdurusa. Masaya kaming napasaya namin siya sa mga huling sandali ng buhay niya. At sa maikling panahon na nakasama namin siya, naiparamdam niya sa amin ang pagmamahal ng isang ina at abuela. Lalong-lalo na kay Roma. Alam ko ring pinagsisisihan na rin niya ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan. At hindi ko siya masisisi o magagawang husgahan dahil siya mismo ay biktima lamang ng malupit na kapalaran. Dahil sa mga malulungkot na nangyari, ay nagpasya kaming umuwi muna sa probinsya. Hinintay lamang namin na makagraduate sa kolehiyo si Roma. Sa probinsya ay magsisimula kaming muli bilang isang masayang pamilya. Alam kong sugatan ang puso ni Roma dahil hindi na nagpakitang muli sa kanya si Sandro. Malabo na ring matuloy ang kasal nila. Hindi naman namin masisisi ang binata dahil masakit ang naging karanasan nila sa kamay ni Nanang Sita. Ang tanging hiling na lamang naming pamilya ay sana dumating ang araw na mapatawad na rin ang pamilya ni Mang Celso, ang aming abuela. Pag-uwi sa probinsya, ipinaayos namin ang aming dating bahay at si Manong Ben ang tumira roon. At dahil malaki naman ang lupa ni Mamay, nagpatayo kami ni Rosalie ng sarili naming tirahan dahil lumalaki na rin naman ang aming pamilya. Nagpasya si Roma na sa amin na lamang makituloy at si Rico naman ay kina Manong Ben. Tulong-tulong kaming lahat sa naiwang bukid ng aming mga magulang. Balik sa pangingisda at paminsan-minsan ay may mga nagpapagawa rin sa amin ng bahay. Basta masipag at matyaga lamang sa probinsya ay mabubuhay ka. At bukod doon, sariwa pa ang hangin at mga pagkain. Hindi na rin kami gaanong iniiwasan ng aming mga kababaryo. Marahil ay nakalimutan na rin nila ang tungkol sa pagkakaroon ng lahing aswang ng aming pamilya. O marahil ay hindi na sila nag-aalala o natatakot dahil alam naman nilang kahit kalahating halimaw si Mamay, hindi sila nananakit at namimerwisyo ng aming mga kalugar. Nagkaroon din si Roma ng maraming manliligaw. Ngunit ang puso niya ay mananatiling para lamang sa kanyang unang pag-ibig. Nauunawaan ko ang aking kapatid. Pero lihim din akong nananalangin na sana kapag handa na siyang magmahal muli, makatagpo siya ng lalaking hinding-hindi siya tatalikuran sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Dahil wala kaming ibang hangad kundi ang muling maging masaya ang aming tagapagmana. Isang araw, naroon na naman si Roma sa paborito niyang pasyalan, ang Parola. Nakaupo siya sa hagdan habang nakadubog ang mga paa sa dagat.
at nakatanaw sa kawalan. Payapa at napakaganda niyang tignan habang inililipad ng hangin ang mahaba niyang buhok. Ngunit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago ang lungkot at pangungulila sa isang taong bagamat alam niyang hindi na niya muling makikita, ay palagi namang laman ng kanyang mga panaginip. Ni minsan ay hindi nawaglit si Sandro sa kanyang isipan, lalo na sa kanyang puso. Roma? Napasinghap si Roma nang tila ba may tumatawag sa pangalan niya. Pero naisip niya na marahil ay guni-guni lamang niya yon. Mapait siyang napangiti. Pagkatapos ay napailing. Kumusta ka na kaya, Sandro? Sa sobrang pangungulila ko sa'yo. Naririnig ko na pati boses mo. Pareho lang tayo nangulila sa isa't isa, Roma. Akala ko, kaya ko mawala ka sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Natigilan si Roman nang may muling magsalita. Mas malakas at mas malinaw. At nagmumula yon sa kanyang likuran. Kaya naman dahan-dahan siyang lumingon at... Sandro? Paano? Nandito ka? Oo, Roma. Nagpunta ako sa bahay niyo pero wala na pala kayo ron. Umuwi na raw kayo ng probinsya. Kaya nagtanong-tanong ako kung paano makakarating dito sa inyo. Patawarin mo ko, Roma, kung matagal akong hindi nagpakita. Aaminin ko na duwag ako. Nahirapan ako mamili sa pagitan mo at sa pamilya ko. Pero gusto kong malaman mo na tanggap kita kahit ano ka pa. At ikaw pa rin, Roma. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Roma. Mahal na mahal kita. Kapwa mababakas sa mga mukha ng dalawa. Ang labis na pagkasabik at pagmamahal sa isa't isa. Mabilis na tumayo si Roma at umakyat pataas upang salubungin ang pababa namang si Sandro. At pagkatapos ay mahigpit silang nagyakap. Walang maraming salita. Tanging mahihinang hikbi ni Sandro at Roma ang maririnig. Kasabay ng malumani na hampas na mga alon. At huni ng mga ibong tila ba nag-aawitan sa tuwa. Salamat, Sandro. Mahal na mahal din kita. Matatamis ang mga sumunod na sandali sa pagitan ni Sandro at Roma. Hinayaan nilang mag-usap ang kanilang mga puso at nagpatangay sa matinding pagkasabik at pangungulila sa isa't isa. Malaya na sila. Ang sandaling yun ay para lamang sa kanilang dalawa. Tapos na ang mga unos. Nalampasan namin ang mga mahihirap na pagsubok sa aming buhay at lalong-lalo na sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako sa may kapal dahil nagawa namin yon ng sama-sama. Ang buhay ay puno ng hiwaga, ngunit ito ay lubhang makabuluhan. Hindi rin natin dapat husgahan ang ating kapwa dahil sa kanyang panlabas na kaanyuan at mga kapintasan. At ang pamilya ang tangi nating malalapitan sa oras ng kagipitan. Handa na kaming salubungin ang bukas na puno ng pag-asa at pagtitiwala na magiging maayos din ang lahat. Ang tanging hinihintay na lamang namin ay ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Sandro at ng aming tagapagmana.
Mga awit, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 4. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Alright, shout out po kay Crystal May Bilien. Crystal, thank you ah. Jonathan Relon from Tagum City. Jonathan, thank you. Kay Arna 123 from Riyadh, Saudi Arabia. Arna, maraming salamat sa iyo. Joan Sulafas, nakikinig from Singapore. Joan, thank you. Kay Erica Alpon. Erica, thank you. Special mention po kay Jason Patrick Obiena. Si Jason po ang gumawa ng computer ko. Jason, maraming salamat sa tulong. Kundi dahil sa iyo, hindi maaayos yung computer. Maraming salamat din po sa mga nag-guest sa kwentong ito. Kay Kenz Ansero bilang Roma. Kenz, maraming salamat. At syempre po kay Don Alejandro bilang Sandro. Don Alejandro, thank you. Iniimbitahan ko rin po kayong makinig sa channel ni Don Alejandro. Magaganda rin po ang mga kwento niya. Team Ingkong, humihingi po ako ng pasensya sa inyong lahat dahil ngayon lang uli po ako nakapaglapag. Halos 2 linggo pong nasira ang computer namin, kaya hindi po ako makapag-record. Sana po wag po kayong magsawa sa pakikinig sa aking channel. Muli po, humihingi po ako ng pasensya sa inyong lahat. Maraming salamat po and God bless po.